Samahan mo po kami sa pagluluto ng aking anak ng sinaing. Tingnan nyo nga po kung paano siya maghugas ng bigas. Marunong na po siyang magsaing at marunong na din po siyang magluto, natatakot lang sa mantika. Kaya dahan-dahan lang po siya sa paghuhugas. 3 hugas po ng bigas ang kanyang ginawa. Kaya ayan, hinihintay ko pa kung paano siya matatapos. At magluluto po kami ng tinolang manok. Kaya nakaredy na po ang aming papaya, tanglad. At nangangain po ako ng grapes habang po ako'y nagagayat. Tanglad, papaya, spinach, bawang at sibuyas. Yan po ang aking gagayatin. Ang manok ko po ay nakaredy na. Pinapalambot ko pa lang po dahil frozen. Ayan po ang aking anak. Nagsalang na po siya ng kanyang sinaing. Ewan ko kung maraming tubig, kung po hindi ko po alam. Basta binantayan ko lang po siya. Pero dati na po yung marunong magsaing. Salamat naman po, natututo na din siyang magsaing. Ayan. Dito po kami sa kusina ng aming tinitirhang flat. Ayan po yung aking manok, nakaredy ng lahat. Ibinabad ko na lang po at imamarinate na po ng anak ko para sa kanyang pamprito tomorrow. Yan po kalahati ng aking manok na binili. Kalahati po ititinula ko at kalahati po ipiprito para bukas naman. Ayan, nagmamarinate na po siya ngayon ng kanyang pangprito bukas. Lahat po ng gawaing bahay itinuturo ko na sa kanya, at if just in case nag-iisa na siya, halimbawa nag-university na siya, nag-ano na po siya sa Manila, di alam na po niya kung paano siya magluluto ng sarili niyang pagkain. Hindi naman po lahat ng oras ay kasama natin ang ating mga anak, kaya kailangan matuto po siyang magluto ng sarili niyang pagkain. Ayan, minamarinate na po niya ang manok. Ewan ko kung gaano kadaming chili ang inilagay niya sa kanyang marinated chicken para sa pagkain niya tomorrow morning. At ito po ay aking obserbasyon. Dahil hindi po siya nakokontrol ang kanyang mga paglalagay ng ganyan. Tingnan nyo nga po kung gaano kapula sa dami ng chili powder na inilagay niya. At minekos-mekos lang po niya yan, minekos-mekos ng paghahalo bago ilalagay po niya sa rep para sa kinabukasan may mapiprito siya. Ganyan po dapat ang itinuturo natin sa ating mga anak. Hindi po dapat na kumakain na lang. Mahirap po yun. Tingnan mo nga po yan kung yung ibang bata hindi sila marunong magprito. Natatakot lang po siya sa tilamsik ng mantika. But anyway, he know how to cook. Kaya lang kailangan hindi siya yung maglalagay kasi natatakot siya sa mantika. Pero pag nakalagay na sa oil at magbabaliktad na lang siya at mag-aahon, kayang-kaya na po niya yan. Ayan, minikos-mikos niya po tapos itatakloban niya. Ako naman po ay nagagayat ng aming gagamitin sa tinola, ang tanlad, bawang, sibuyas at luya. Saka po babalatan ko na din yung papaya para sa aming pagtitinola. Tinola ngayon, tomorrow is fried chicken. Ganyan po, kasi pag isang buong manok, 1 kilo, 2 lang naman po kaming kakain. Kaya hindi ko po niluluto lahat. Kailangan po ay may kalahating matitira. Kasi pag tinola po, kinabukasan, hindi na po niya kakainin. Kaya sayang naman, kailangan isang kain lang namin ang tinola. Ginagayat ko lang po dyan ang luya. Tapos ngayon po ay nagigisa na ako, hindi ko na lang po ipinakita sa inyo ang iba. Nakalimutan ko na pong mag-video. Kaya ayan po, ginigisa ko na pong mauna ang luya at bawang bago ko po ilalagay ang sibuyas para sa aming tinola. Nagigisa-gisa na po ako dyan. Palalambutin ko lang po ng kaunti ang sibuyas. Lutuin ko, papupula-pulahin ko maging golden brown. So saka ko pa lang po ilalagay ang bawang, ang luya, tanglad at paminta. Mahuhuli po yun. Mauna po muna ang sibuyas. Ayan. Mekos-mekos lang po natin ng kunti para mamula ng kunti ang ating sibuyas. Tapos po mag-isa at wala ng mantika. Kayang-kaya na po yan ang anak ko. Hindi ako lang po nag-aano dahil natatakot siya sa mantika. Ang batang takot sa mantika, baw. Ayan. Ilalagay ko na po ang bawang, luya, tanglad at kung ano-ano pa po, kung ano-ano pang mga spice ang ilalagay ko. Kasi sa tinola, kailangan yan, tanglad po nilagay ko na. So, lahat po yan ay sama-sama ko nang gigisahin. Tapos maglalagay po ako ng pamintang durog. Ayan, tingnan nyo nga
pa po. At ayan na yung sibuyas, bawang at tanglad sa luya. Yan, tapos inilagay ko na nga din po ang ilang pang spice. Tapos ilalagay ko dyan ang manok. Sandali lang po at ilalagay ko sa kanya ang manok. Hintay lang po ng saglit lang. Maluto-luto lang po ang ating sibuyas. Dahil sa dami po ng sibuyas at bawang, hindi po natin malalaman kung luto na. Ngayon nga po golden brown ang ating sibuyas, bawang, luya at tanglad. Ilalagay ko na po ang ating chicken para po maprito-prito siya at mamula-mula man lang. Hahayaan ko lang po mag-isa-gisa, tapos nilagyan ko na din po ng paminta at saka kaunting black pepper, paminta, at saka po nilagyan ko na din ng patis. Tapos patakluban ko lang po yan at pakukuluin ng mamula-mula po ang manok para maging masarap at walang amoy na langsa. Ayan po, tinakluban po na natin muna at maghihintay po tayo ng mga 3 minutes bago po natin haluin ulit. Yan po, 3 minutes na para mawala na po yung kulay pula ng manok. Babalik na rin po lang natin yan at pakukuluin pa ng mga ilang kulo pa. Mga 3 minutes more, tatakluban uli natin at saka po lalagyan ng tubig. Pagkaluto na po yung manok, yung pong ibang kulay na yung manok. Yan, takluban po uli natin para sa yan, nagpapakulo po ako ng tubig. Naglagay na din po ako ng magic syrup sa baka naman. Tapos nilagyan ko na din po yan ng cubes. Okay, tapos nilagay ko na din po ang ating papaya para sabay na po silang lumambot ng aming chicken. Tapos tatakluban ko lang po yan at lalagyan ko na po siya ng water na nakulo para isang kulo lang po ng water. Isang kuluan na po yan. Nakulo na po yan, tubig na yan ang inilagay ko. At may naligtaan pa po akong 2 malaking papaya, hindi ko po nagayat. Kaya yan gagayatin ko muna bago ko ilagay. 2 peraso lang po. Gagayatin ko po muna yan bago ko ilagay uli sa ating kasirola kasi nakaligtaan ko pong paliitin, napakalaki po naman. Tapos tatakluban po uli natin at pakukuloan natin mga 5 minutes. Pag malambot na po ang ating papaya, yan, tinikman ko po kung tama na ang patis para madagdagan po natin ng patis kung sakali. Tapos lagyan pa po natin ng kaunti. At kaunting tikip-tikim pa po ng aking anak, siya po ang aking tester. Tapos tatakluban po uli natin pag lumambot na po ang papaya, saka po natin siya kakainin. Sige na po, kain po tayo. Hindi pa po luto. Paano tayo kakain hindi pa luto? Lulutuin muna. Talagang masarap yan, luto ko yan eh. Siyempre, pagluto mo, masarap. Pagluto ng iba, malaki ang kain mo. Pagluto mo, hindi ka makakain. Ewan ko kung bakit ganun. Ang hirap kumain pag sarili mong luto. Pero pagluto ng iba, ang sarap-sarap ng tinola. But for para ikaw ang nagluto, hindi ako nasasarapan. Ewan. Hintay lang po tayo ng kaunti. 5 minutes po, malambot na po yung papaya na at saka manok. Tapos saka po ilalagay ang spinach pag po malambot na yung papaya. Bago po ahunin, lalagyan natin ng spinach. Pero mas masarap po sana dyan ang malunggay o di kaya po dahon ng sili. Kaya lang po mahal ng dahon ng sili, tapos tuyot na. Galing pa po yata yun sa India, kaya tuyot na nadating dito. Yung malunggay naman po, may malunggay naman po doon sa malayo, maglalakad ka pa nga lang. At saka o di kaya magtataksi ka papunta doon sa Hamria sa makapanguhan ng malunggay. Marami po ako doon tanim na malunggay sa luma namin pila. Kaya lang po hindi naman ako makapunta dahil kung magtataksi pa ako, edi bibili na lang ako ng mura, ng kahit spinach dito sa kalapit kaysa na bumili pa ako doon magtaksi. Ayan, malapit na pong lumambot at ating papaya. Paliliitan ko lang po ang apoy para hindi po magkatin lagi. Magkati naman siya. Pag nagkati po kasi hindi na masarap ang sabaw. Kaya pinaliitan ko ang apoy. Takluban po uli natin mga 2 minutes pa bago lumambot po ang papaya. Sa 2 minutes, pag lumambot po na po ang papaya, saka natin ilagay ang mga dahon. Yan, yung spinach na hindi na pinutol-putol, buo-buo na. Tapos takluban uli para lumambot ang spinach. Madali lang po yan, seconds lang po malambot na yung spinach para
Salamat po sa panonood. Ayan po ang finished product. God bless!